Okay, good morning mga kauno. It's a cloudy and rainy day. Tag-ulan talaga. So, mag-aaral tayo muli. Okay, so ang topic natin ngayon ay Uno Award System. Ito dapat hinihit nyo to. Importante yan. Kasi alam niyo yun, masarap mag-effort na after your effort, may nag-aantay na recognition. At syempre, para mas lalong may direksyon, yung hataw mo, yung galawan mo, at mas magkaroon ng lalim ng kadahilanan, yung pagkilos mo, on top of the income na pwede mong kitain, alam mo, masarap sa pakiramdam na tuwing awarding for recognition, isa sa mga tinatawag na mga awardees, yung pangalan mo. Alam mo, iba yung nare-recognize ka for your efforts. Can you just imagine, kumita ka na-recognize ka pa, nagsilbing inspirasyon ka pa sa napakaraming taong nangangarap na mabago ang buhay sa pamamagitan ng puno. Parang ano kasi yan eh, sa kahit anong larangan ng buhay, dapat meron kang tina-target. Tama? Mahirap pag basketball na walang ring, walang goal. Imagine mo, naglalaro ka ng darts, walang target. So the same thing, para magkaroon ng real essence yung effort mo, at para magkaroon ng tamang panukatan yung effort na ginawa mo, dapat conscious ka sa mga award system ng Uno. Yun yung hinahabol mo. Kasi once you hit the awards, syempre, self-satisfying yun. Secondly, magiging inspirasyon ka ng napakaraming tao. Lalong-lalo na yung mga downlines mo. Ang usapin sa networking, duplication. Gaya-gaya yan. Kung awardee ka, consistent ka, di napakaganda kang gayahin ng mga downlines mo. Can you just simply imagine, magkano cheque mo pag napakarami kang downlines na mga awardees during recognitions. Kaya isa ito sa mga bilang upline, isa ito sa mga dapat mong ipaliwanag sa mga downlines mo. Kasi again, as the title suggests, ang Uno Award System, this is the foundation of your strong and stable network. Kaya mas marami kang awardees na mga downlines, mas malaki ang cheque mo at mas matibay ang organization mo. Now, let's talk about the awards. Yan yung pinaka-initial na i-hit mo. Yung Eagles Club. Kasi itong Eagles Club Award, very foundational. Ito yung pinaka-basic na award na dapat lahat ng downlines mo hinihit yan. Kasi grabe, can you just imagine, marami kang downlines na nag-Eagles Club, malaking cheque mo. Why? Ito kasi ang requirements ng Eagles Club. So 25 left, 25 right. Ibig sabihin 25 pairs yan. So pag meron kang isa sa kaliwa na nag-Eagles Club, 50 pay-ins yan. O kung meron kang isa sa kanan na nag-Eagles Club, 50 pay-ins, ibig sabihin meron kang 50 pairs. Kung lahat ng downlines mo, yan ang mindset. O ikaw na bahalang maglaro sa isipan mo. Kung meron kang in a quarter, halimbawa, in one rating period, meron kang 10 na nag-Eagles Club, left and right.
Oh, magkano yung check mo diyan? 500 pairs. Magkano kikitain mo? Napakalaki. At syempre, iba yung pakiramdam na pag-recognition, nakikita mo, ikaw umakyat. Tapos yung mga downlines mo, kung marami kang makasampu ka, 10 Eagles Club awardees sa grupo mo. Ano ibig sabihin yan? 500 pay-ins yan. Gaano kalaki check mo? Kung sa kaliwat kanan, 10, ibig sabihin 500 pairs. Natagwa 1.5, gaano kalaki check mo? Kaya dapat pag may mga bagong sali kayo, isa itong sa mga sa mga dapat nyong dinidiscuss sa mga bago nyong pay-ins. Ha? Lalo na, syempre, tatanungin mo kung anong plano nila. Kasi iba't iba naman yung intention ng mga sumali sa uno. Bakit nag-pay-in? May iba sumali because of the discount. May iba sumali lang. Pero yung iba sumali dahil nakita nila yung award system. Yung potential na kumita sila ng malaki. At syempre, pag yun ang intention nila, i-discuss mo sa kanila yung mga iba't ibang awards. Starting with the Eagles Club. Oh, diba? Simple mathematics yan. Para mag-Eagles Club, 50 pay-ins yan. 25-25. Ibig sabihin, pag meron kang 10 na nag-eagle sa kaliwa, 10 na nag-eagle sa kanan, 500 pairs. Gaano kalaki cheque mo? 750 o 75,000? So syempre, hindi matatapos yan kasi isa yan sa mga unang awards na i-hit ng downlines mo. Diba? Kaya kayo, doon sa mga nag-uumpisa, talagang i-hit nyo yung Eagles Club. Diba? 25 left, 25 right, tapos yung Eagles Club card. So sa ngayon, hindi ko alam kung paano i-accomplish yan, pero mas maganda, bumili ka na rin ng card, tapos ano yung mga trainings na na-attenan mo, lagay mo yung speaker, and hopefully, pag magkita tayo, ano ba, sa office, o di papirmahan mo yung card mo. Diba? Imagine mo, napakalaking napakalaking recognition pag nag-Eagles Club awarding ka. So meron ka pang t-shirt na Eagles Club. So, ang potential income mo pag na-hit mo yung Eagles Club is 30,000. So ang Eagles Club, kung talagang masipag ka, in a month's time, nahihit yan. So, kung mga downlines mo, humabol, every rating period, nakakasampu ka left and right. Ano ibig sabihin yan? Meron kang 500 pay-ins every rating period. Di malaki yung cheque mo. At maganda yung pundasyon. Kasi pag nag-Eagles Club ka, di ba? Pinag-aaralan dyan yung mga iba't ibang mga trainings. Ibig sabihin, babad sa uso yan, babad sa FSO, babad sa TAPS, yung mga tao mo. In other words, pinag-aaralan nila yung buong negosyo. Kaya kung yung mga downlines mo, nag-hit niyan ng basic award na Eagles Club, ibig sabihin, yung grupo mo, mga aral. And on their own, kayang humataw yan. And can you just simply imagine gaano ka kaswerte at gaano kalaki ang pwede mong kitain kung yung mga downlines mo kumikilos mag-isa. Kasi bakit? Eagles Club awarding nga sila.
aral at may kusang palo. So, syempre, aside from dito aforementioned na mga requirements, dapat every month meron siyang 2.5 na personal purchase. Para nasasanay sila sa repeat order. Importante rin yan. Pag ang mga downlines mo nagre-repeat purchase or sa lingwahe natin, nagme-maintain every month, so meron kang assured na sales na 2.5. Kung 10 yan, meron kang 25,000. At syempre, dahil downlines mo, meron kang meron kang income. Meron kang unilevel income dyan. So after Eagles Club, eto, napakalupit nito. Fast and the Furious. Ito para sa mga bago to. Talagang yung mga bagong pay-ins. Napakalupit. Pag ito na-hit nila, lahat ang motivation nila, i-hit yan. Tignan nyo yung requirements. 50 left, 50 right within 5 months after encoding. So, ibig sabihin, pag meron kang isa na nag-FNF, 100 pay-ins yan. Within 5 months. Kung meron kang 5 sa kaliwa, 5 sa kanan, nag-FNF, 500 pairs yan. Gano'ng kalaki cheque mo? 500 times 1.5. Kung yan yung kultura ng mga downlines mo, na lahat ng sumasali, hinihit agad yung FNF. Yan yung galawan ng organization mo. Naku, maniwala ka. Napakalaki ng cheque mo. At syempre, talagang gagaling ka. Why? Aalalayan mo na gusto, tututukan mo yung mga humahataw. At kung yan yung naging pattern, naging culture ng grupo mo, naku, consistent ang cheque mo. So, imagine mo, within 5 months, assured ka 100 pay-ins. Ang potential accumulated income mo o ng downline mo pag nag-FNF is 67,500. Grabe, no? Kaya dapat ito, naiintindihan nyo itong awards na to. Kasi pag ito yung pundasyon ng organization mo, nako, everybody happy. At of course, para ma-avail mo yung mga benefits na yan, again, dapat meron kang 2.5 na personal purchase every month. So meron din tinatawag na, meron pang 2 fast, 2 furious. Another award yon. So, ang susunod na award, yung tinatawag na one team. Ano ba yung one team? Ito yung mga recognized and official trainers of the company. Kung dati noon na face-to-face tayo, di ba, merong mga nag-uuso, nagkakandak ng uso, may TAPS, may FSO. Alam mo, lahat ng mga speakers na yan o mga trainers, mga one team member yan. Kaya hindi yan mga pipitsugin. Bakit? May sariling organization yan. Ibig sabihin, pag nag-one team ka, 100 left, 100 right, 200 at least yung mga tao mo in your organization. So dahil meron kang karanasan na mag-handle ng grupo, so being a one team na ang primary obligation mo ay mag-train ng mga bagong distributors, so you are in the right capacity to handle such training kasi meron kang sariling grupo na inaalagaan. O imagine mo, meron kang 5 one team sa kaliwa, 5 one team sa kanan, 500 pairs yan. Hindi.
One team, 100, 100 eh. Ibig sabihin sa isang one team, 200. Meron kang 5, 1,000 pairs yan. Times 1.5, yun ang cheque mo. pag ang mga downlines mo naghabol na maging one team, at hindi lang cheque, pinag-uusapan. You are creating your own training team. Kasi again, ang one team, official trainers yan ng company. Diba? 100 left ang requirements yan. 100 left, 100 right, Eagles Club awardee, at dapat magkapasa sa uno revalida. Ano yung uno revalida? Yun, dadaan ka sa aking mga kamay. Titignan natin kung kaya mo nang mag-present sa grupo. Kasi official trainer ka eh. Hindi ka naman basta-basta isasalang na hindi ka dadaan sa tamang proseso. And the right process is you have to go through the revalida. I-revalidate yung capacity mo. Kung kaya mo bang maging speaker o hindi. Kaya madali lang naman ang revalida kung praktisado ka. Kung madalas kang nagtutok, ikaw talaga yung nagpipresent sa grupo mo, or nire-request ka mag-present ng mga ibang grupo. Yung, in other words, speaker ka, trainer ka. Di ba? So pag madalas mo nang ginagawa yan, madali na yung revalida. Although merong hindi nakakapasa, sila yung mga hindi umaabot sa standard. Huwag ka mag-alala, ako lang naman mag-isa pag nagre-revalida. Ang goal mo lang is to impress me. Pabilibid mo ako. Kumbaga, ang tingin mo sa akin, first timer, na pagkatapos mo mag-present, mapapapay in mo ko. Yun yung revalida. Kaya imaginein mo kung yung mga downlines mo naghabol ng one team, napakalakas ng grupo mo. Bakit? Meron ka mga built-in trainers. At syempre, kada one team, 200 pairs. 200 pay-ins yan. Kaya napakalaking income niyan kung talagang iintindihin mo at ipapahit mo sa mga tao. At hindi yan yung obvious na self-serving. Pag pinus mo sila sa awards, tama? Wala silang pwedeng isiping rason kung bakit mo sila pinupush na mag-award. Hindi nila pwedeng isipin, kaya mo naman kami pinupush kasi para lumaki check mo. No. Kasi primarily, kaya mo sila pinupush para ma-hit yung mga awards para sa personal na recognition nila yon. I-recognize yung efforts nila. Diba? No, so na-override yung idea na self-serving yung intention mo, kaya mo sila pinapahit ng awards. Kasi again, unang-una sa lahat, kaya mo sila pinapahit ng award kasi you want them to be recognized for their efforts. Kaya yan, dapat conscious ka. Ngayon, kailan ba yung susunod na revalida? Bago mag-recognition ulit. Very soon na yan. Kaya dapat kung hindi ka pa nag-Eagles Club, siguruhin mo na itong recognition, habulin mo yung yung Eagles Club mo kagad. Tapos practice ka ng presentation, at para mas maging productive ka, didamihan mo yung one-on-one mo, damihan mo yung mga home parties mo para pag nagkita tayo,
parang normal ka na lang na nagpipresent. A potential accumulated income mo pag na-hit mo yung one team is 142,500. So can you just imagine, no? Ang mga downlines mo naghahabol ng ng one team din katulad mo kasi nakita ka copy business na. O meron kang 5 sa kaliwa, 5 sa kanan. O 1,000 pairs yan. At 1.5. Magkano cheque mo? O ikaw na bahalang mag-compute para mabaliw ka. Ha? Kaya nga napakaswerte natin kasi meron tayo, ang uno, merong institutionalized system of recognition. Para ma-recognize ka at a-awardan ka during sales rallies at anniversaries. Akyat ka sa stage. Papapanood ka ng mga downlines mo. At magiging impact niyan sa kanila, gagayahin to si upline. O, ginaya ka ng mga downlines mo, gaano kalaki ang cheque mo pag nangyari yan. Kasi parang kung iisipin, anong moral authority na sabihin mo sa mga downlines mo na i-hit nila yung mga awards, ikaw hindi ka naman recipient ng award. Hindi mo nga na-hit. O, mas maganda yung ma-share mo sa kanila kung ano yung pakiramdam na ina-awardan during recognition. At isa nga yan, yung one team, isa sa mga major awards during recognitions yan. Kasi hindi kokonti lang yan na ina-awardan. Kaya pag na-hit mo yung one team, kitang-kita ka sa entablado. Why? Konti lang kayong makaka-receive niyan. Kaya again, ikaw as an upline, i-hit mo yan para gayahin ka ng mga downlines mo at magiging matibay ang organization mo para kung marami kang talagang legitimate trainers within your team. So syempre, again, requirement din yung 2,500 na monthly maintenance. Ito, Speakers Bureau. Ang Speakers Bureau, ito yung talagang over and above sa pagiging one team. Ikaw na yung mga magiging regular speaker na ng company. Pag Speakers Bureau ka, ito na yung chance mo to see the Philippines and to see the world. Kasi ito yung pinapadala naman ng company to conduct trainings sa lahat ng branches ng UNO, nationwide and worldwide. Kaya ibang level na yan. Ano ba yung requirements? 20 left, 20 right. Ibig sabihin, malaki na yung organization mo niyan. Kung one-on-one ang pay-in mo, 400 ang downlines mo. Siyempre, kailangan one team member ka. Ibig sabihin, talagang trainer ka. Imagine mo, meron ka ng grupo, trainer ka pa. O saan pupulutin yung cheque mo? Laki ng kita mo dyan. And on top of it, you must have at least conducted 10 uso or TAPS or combination of both in any of the recognized training centers of UNO. So in the meantime, wala pa tayong mga face-to-face na presentation, pero I would suggest talagang mo pa rin. But just continue conducting presentations within your group. Kung ini-invite ka ng ibang grupo, huwag kang tumanggi. Kasi in the first place, hindi ka lang nakakatulong, gumagaling ka pa. Kaya pagdating ng mga panahon na nag-normal na ang lahat,
So babalik na yung mga trainings natin sa office. So do not hesitate. Volunteer yourself na maging speaker. Kasi pag speaker ka, yan yung chance mo na makatulong sa mga bagong distributors. Pangalawa, gagaling ka. Pangatlo, gagayahin ka ng mga downlines mo. Imagine mo, ginaya ka. O, 20 left, 200 left, 200 right yan. Ibig sabihin, 400 pay-ins yan. O, ginaya ka ng 5 sa kaliwa, 5 sa kanan mong downlines. So, 1,000 pay-ins yan. Magkano check mo? Tama? Tapos yung mga downlines mo, mga recognized speakers ng company. O, di ba? Napakalaking achievement yan on your part. At syempre, kung yan yung pattern ng organization mo, yan yung hinihit ng mga downlines mo, top earner ka dyan. At yung lahat ng downlines mo, maniwala ka, awardees na, top earners pa. Kaya ang organization na makikreate mo talagang solid to the bone. Hindi lang may grupo, kundi marunong sa training. O ibig sabihin, you are creating independent organizations under your organization. So pag marami kang speakers, so yung grupo mo, hindi alagain. So magpo-focus ka niyan na sa mga mga higher trainings na yung ikakandak mo. Kasi yung mga kung speakers bureau, ang mga downlines mo, meron ka niyan. So they will do the basic trainings. At syempre, ikaw from time to time, so para maiba naman, so, hindi na ikaw yung talagang gamit na gamit to do basic trainings. So, magle-level up ka. So, gagraduate ka sa basic trainings. So, magre-research ka ng mga higher trainings. Pag nangyari yon, sino ba magbibenepisyo? In the end, ikaw pa rin ang ultimate beneficiary. Pag marami kang speakers bureau under your organization. So hindi ka pagod, hindi ka bugbog sa kakapresent. Kasi bakit? Meron kang built-in training team sa organization mo. At hindi lang ordinary training team yung organization mo. Bakit? Mga one team tsaka speakers bureau yung members ng training team mo. Napakalakas niyan. Kaya ikaw, dadating ang araw kung makreate mo yung ganyang organization, so dadating ang araw, pakaway-kaway ka na lang sa organization mo. At marami ng mga tao, marami kang downlines na maaasahan to conduct trainings within your group. Kaya importante yan eh. Nakikita mo dapat yung future. Kaya ikaw, huwag ka masyadong umasa sa upline mo, na siya na lang palagi yung magkakandak ng mga trainings, presentation, uso sa mga guests mo. Tama? Learn to do it by yourself. Tapos pag natuto ka na, yung mga downlines mo, turuan mo rin. Kasi mas marami kang matuturuan ng mga downlines to conduct trainings on their own, magiging independent yan, naku, picking apples ka. Sarap ng buhay mo. Tama? Kaya eventually, ang focus mo sa mga higher level of trainings, tapos ang tinitrain mo, yung mga trainers mo. So, ibang level ka na. At mag-iibang level, yung organization mo. So, hindi ka bugbog, hindi ka pagod. At pag na-hit mo yung Speakers Bureau, ang total accumulated income mo
is 292,500 pesos. Kaya kung mapapansin mo, yung award system, in-institutionalize yan ng company. It was so designed for production purposes. And at the same time, para makapag-create ka o makapag-create ang company na mga independent, real independent distributors. Tama? O, can you just imagine, marami kang speakers, bureau, nako. Grabe. Within your network, nandoon, kargado ng mga trainers, saan ka pa? So hindi na mahihirapan yung mga bago mo na maghapot at ikaw mismo hindi ka mabubugbog sa conduct ng training kasi marami kang trainers within your organization. At hindi basta ordinary trainers, mga speakers bureau. Kaya nga napakaganda kung naiintindihan nyo lang, guys. Maraming mga tao minamaliit nila yung mga networkers, ang baba ng tingin nila sa networking. Pero once you're in there at nakikita mo yung proseso, yung tamang proseso ng network marketing, napakagandang field for personal development ang network marketing. Talagang pag binigyan mo talaga ng panahon, binigyan mo ng lalim ng pag-iisip, talagang napakagandang venue ng networking para ma-develop ka as a person. Tama? Kasi dito, hindi ka naman i-correct talaga ng nung upline mo eh. Ikaw mismo ang kusang magko-correct sa sarili mo. Kasi ikaw naman ang nakakaalam eh. Kung paano lalaki yung grupo mo, bakit nawawala mga tao. Kaya continuous ang improvement mo sa sarili mo kasi ina-assess mo eh, saan ako nagkulang, saan ako nagkamali. Hanggang maintindihan mo yung buong proseso ng network marketing. Tapos nahahasa ka magsalita. Bihira lang yung mga taong yung kayang magsalita in public. Kasi special skills ang public speaking. Napakagandang training ground ng network marketing for you to become an effective speaker. Imagine mo, yung mga audience mo na dati walang pangarap, tapos magigising sa katotohanan na kailangan nilang mangarap at kinakailangan nilang kumilos para matupad ang kanilang mga pangarap. Kita mo, ginamit ka ng Panginoon na isang medium para buksan ang isipan ng mga tao para pursigihin nila at makamtan nila yung mataas ng antas ng pamumuhay. Ikaw yung tagapagsalita. Ikaw yung tagapagpaliwanag. May mga taong wala ng pag-asa, tapos narinig ka, tapos mabubuhay yung loob nila. Makakita na naman sila ng liwanag. Grabe. Alam mo, sarap sa pakiramdam yan. Ako, hindi na ako stranger sa kanyang pakiramdam. Kasi nung normalan pa yung natin, yung mga training sa office, madalas na-experience ko yan na after the training, di ba, paglabas na ng room, may makakasalubong ako, bigla na lang yayakap, umiiyak, nagpapasalamat. Upline, maraming salamat. At nabigyan mo ko ng pag-asa. Naliwanagan po yung isip ko, upline. Ano mo yun? May mga encounter ako ng ganyan eh. Yung mga desperado sa buhay. Yung malapit-lapit na magpatiwakal. Tapos nakapag-attend ng training. Nakakita ng pag-asa, nagliwanag ulit yung buhay. Kaya nagugulat na lang ako, biglang yayakap, tapos umiiyak. Apply, maraming salamat.
Kita mo, gaano ka ka-blessed. Kasi alam mo, hindi ordinary task. Pag ikaw ay napabilang sa Speaker's Bureau, God-chosen ka. Ikaw yung tagapagsalita ng Panginoon para mabigyan ng pag-asa yung mga taong nabubuhay sa dilim. Kasi hindi mo naman alam kung sino yung audience mo eh. Hindi mo naman alam kung ano yung pinagdadaanan nila eh. Ako madalas kong nararanasan yan na nung normal na panahon na pag nagtutok ako, marami akong nakikita sa audience, lumuluha. Bakit? Nagkakaroon sila ng realization. So hindi yan mo magagawa as an ordinary person. Unlike nung member ka ng Speaker's Bureau, imagine mo meron kang ready audience na makikinig sa iyo. Ang hirap kaya maghanap ng kausap. Yung pakikinggan ka ng 1-2 oras, tuloy-tuloy, chismisan hanggat magdamagan. Pero hindi naman chismis yung pinag-uusapan natin. Pero nahuhold mo yung audience mo. Gaano ka ka-blessed? Kaya alam nyo, napakagandang venue ng network marketing to develop, enhance yourself, to elevate yung level of your spirituality. Napakagandang napakaganda ng networking. Hindi lang siya natatapos sa pera-pera income. It's more than that. In fact, network marketing, it's all about changing lives, providing hope sa mga tao. At ikaw, isa ka sa mga nahirang bilang tagapagsalita ng Panginoon. Kasi ang uno ay isang instrumento ng pagbabago. At ikaw ay hinirang na tagapagsalita ng pagbabago. Pag Speaker's Bureau ka, then open up yourself sa Panginoon. Kasi gagamitin ka talaga ng Diyos. At pag hinayaan mo at pinayagan mo na ang Panginoon ay magsalita in your behalf or Him talking through you, maniwala ka, marami kang taong matutulungan para mabago at maituwid mo yung landas na kanilang tinatahak. Very fulfilling yan. Diba? Ako, dami kong nakita niyan. Yung mga nung nag-uumpisa, halos walang bilang, tapos naging mga top earners. Nakita mo yung pagbabago sa kanilang mga itsura. Diba? Nakita mo yung pagbabago ng buhay nila. Samantalang ikaw, mismong saksi mo, yung pinaghirapan, yung pinagdaanan ng mga tao. At napakasarap na pakiramdam na isa ka sa mga major influencer kung bakit nagbago yung buhay nila. Dahil member ka ng Speaker's Bureau, naku, napakasarap sa pakiramdam. Kaya ako, pag nakikita ko, nasasalubong ko, yung mga top earners, talagang masayang-masaya ako sa nangyari sa kanilang buhay. At madalas ramdam ko yung taus-puso nilang pasasalamat pag nabigyan kami ng chance na makapag-usap. Minsan nga hindi na kami nakakapag-usap eh. Yung pag nagkasalubungan, sa kakamayan lang ako, apply. Thank you
yung ramdam mo yung sinseridad ng kanilang pasasalamat. At ramdam mo sa salitang lumabas sa bibig nila at yung higpit ng hawak sa kamay mo, ramdam mo yung taus-puso nilang pagkilala sa ginawa mo sa kanila. Kaya sila nagtagumpay. Ang sarap sa pakiramdam. It is not necessarily na ikaw yung kumita ng malaki. Ang mas masarap na pakiramdam, yung naranasan mo, nalaman mo, at naramdaman mo na naging bahagi ka ng tagumpay ng mga kumikita ng malaki. At yan, yung kusang loob na pinaabot nila sa iyo. Kusang loob na pasasalamat. Kaya ako talaga, kahit saan ako mapunta, mabigyan ng pagkakataon na makapagsalita, hindi ko talaga makakalimutan yan si Rose Ann Malubago. Kasi si Rose Ann, siya yung natatanging puno distributor na in public, when she was given the chance na mag-share ng kanyang success story. Naalala ko yun sa Cuneta Astrodome. Isa ako sa mga pangalan na nabanggit niya na pinasalamatan niya. Dahil sa tulong. Hindi ko nga alam na babanggitin ang pangalan ko. Kaya nung narinig ko, grabe, halos maluha ako. Kasi alam mo yun, napatunayan ko na sa sarili ko na kahit paano pala, naging instrumento ako para makatulong sa ibang tao. At hanga ako kay Rose Ann. Kasi in public, nirecognize niya yung naging contribution ko sa success story niya. Kaya siyempre, lahat tayo ganun din. Huwag kayong makalimot, magpasalamat sa mga taong naging bahagi ng inyong tagumpay. Kasi masarap sa pakiramdam at pandinig ng tao na pinasasalamatan niya, maniwala. Kaya kung marunong kang magpasalamat, hindi ka mauubusan ng mga taong tutulong sa iyo. Kaya i-hit nyo to. Umabot kayo ng ganyan kasi whatever happens, napakagandang credential niyan. Biro mo, nakalagay sa resume mo, skills and talents. Special skills and talents. Member, UNO Speakers Bureau. Naku, lamang na lamang ka na niyan. Napakaganda sa resume niyan. Ano yung Speakers Bureau? Official trainer po ng aming company. Naku, napakalaking bentahe niyan. Kasi konti lang ang mga taong may ganyang skills. At syempre, aware naman tayo, karamihan ng naririnig nating mga trainers, talagang merong notes na binabasa. Kaya ako, masaya ako sa networking kasi majority ng mga trainers sa networking, ang gagaling sa training, walang notes. Why? Personal experience Kaya i-hit nyo to. I-hit nyo. Kasi napakalaking bagay niyan. Talagang kakaririn mo na ang networking. Napakagandang napakagandang kumbaga add-on or napakagandang advantage sa networking kung ikaw ay member ng Speakers Bureau. At syempre, on top of yung mga requirements na yan, at least meron kang nagme-maintain ka within the rating period na 2,500 personal purchase mo.
Ngayon, kung napapansin nyo, bakit kinakailangan palagi requirement yung 2.5? Guys, syempre, as a trainer, as a speaker, kinakailangan you really have to show proof na talagang by heart nag-uuno ka. At isa sa mga indicators na nag-uuno ka by heart and by passion, kung mismong ikaw ay may personal purchase na 2.5. Maintain ka every month. Kasi yung 2.5 na yan, kulang pa nga yan eh. Para bilhin mo yung mga produkto for personal use. Kasi dapat ikaw, pag trainer ka, user ka lalo ng mga products natin. At hindi lang pag trainer ka, pag uno distributor ka, you must be the product of our products. So, with that guys, lastly pala, yung 2 Fast 2 Furious. Pagtapos ng FNF kanina, Fast and the Furious, meron pang isa, 2 Fast 2 Furious. Kung meron kang isang power leg na more than 100 accounts o may pay-ins ka na more than 100 sa isang leg o weak leg, so kailangan mo ng 100 pay-ins within 5 successive months. 2 Fast 2 Furious. Ano ba, may power leg ka, meron kang waiting na 1,000 or 2,000 or kung ilang libo man yan. Yung weak leg niyan, yung pambangga, babangga dyan, kailangan within 5 months, successive tuloy-tuloy. Dapat meron kang 100 pay-ins dyan. So may hit mo. Ngayon, ano bang rationale behind that? Of course, para ma-develop mo yung weak side mo. Kaya importante ito in 2 Fast 2 Furious. Ang potential income niya is 1,500. At syempre, dapat meron kang daily maintenance within that period. So, to illustrate, ikaw yan, so nag-uumpisa ka, o nag-create ka, grupo ni A and B, 25 pay-ins kay A, 25 kay B, Eagles Club. Kita ka 30,000. Siyempre, lalaki na yung organization mo. O si A and B, ginaya ka, nag-Eagles Club. So 25-25, ganun din si B. So 50 pairs, 67,500, FNF ka. 50 pairs. Kaya nga kung pag-aaralan mo yung marketing plan, ang sarap niyang i-hit yung mga award system. Kasi bakit? Nagpo-progress ka as a distributor. So, syempre, si A and B, nag-hit 50-50, 50-50. So, ikaw, 100 left, 100 right, kinokopya ka lang niya Tama? So, one team ka. Tapos, FNF naman si A and B. Ganon, kung ano yung pinagdaanan mo, pagdadaanan din ng mga downlines mo. So, ngayon, nag-goal na naman si A and B, 100, 100, 100, 100 din si B. So, ano nangyari sa'yo? Speakers Bureau ka. So, si A and B, kung ano yung pattern mo, kung ano yung mga positions na pinagdaanan mo, pag pinagdaanan niya ng mga downlines mo, ang promotion mo, umaangat din ang umaangat. Kaya pag nag-one team si A and B, Speakers Bureau ka na. Kaya nga kung ang duplication ng organization mo, ikaw na bahalang maglatag pababa. Ang point is, pag ang grupo mo, ang duplication ay yung award system guaranteed. Hindi lang matibay ang organization mo, kundi secured ang income mo. At palaki ng palaki ng palaki yan. Maniwala ka.
Kaya ako, I would advise everybody, yung mga nandito, nakikinig ngayon, go for the awards. At sa lahat ng bagong sali, pag may bago kayong pasali, i-discuss nyo, ipaliwanag nyo sa kanila yung award system. Again, ang award system ay isang napakatibay na pundasyon kung gusto mong makapag-create ng isang matibay na organization. So guys, to sum it up, ito yung prosesong pinagdaanan mo. Ay, hindi ata. So, ganun din, ang gagawin mo, o i-duplicate mo lang sa downlines mo kung paano yung ginawa mo. O, di ba? Kung meron kang strong side, o develop mo yung weak side mo. So, from there, tuloy-tuloy ang income. Kaya I hope ngayong araw na to, marami kayo natutunan. Kaya yung mga merong mga strong side, this time around, build mo na yung pambangga mo para tuloy-tuloy ang kita, para pagdating ng Pasko, agos sa iyong puso ang pagbati ng maligayang Pasko at masaganang bagong taon. So, tapos na po ako. Maraming salamat po.